Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik tayo, walang iba kung hindi si Coach Oli News PH. Kamusta naman po kayo dyan mga banateros, banateras worldwide? At naku po, grabe na po ha. Umiinit na po talaga. Talaga naman ang eleksyon sa Pilipinas ay talagang batuhan. Naku, matindi po. Ngayon naman, gumaganti. Boying, ay merong sorpresa si Boying at hindi natin alam kung ito ay sorpresa sa mga Duterte. Ito ba ay ganti sa mga Duterte? Malalaman natin mamaya-maya lang po. At ito po, si BP Sara, pinapatawag na ng korte. Aba, anong susunod niyan? Huhulihin na. Tapos anong susunod diyan? Dadalhin sa eroplano. At anong susunod diyan? Kikidnapin. Okay, para hindi makapagkampanya dahil nag-iikot na po to si BP Sara at kitang-kita naman natin ay talagang napakalakas pa rin ni BP Sara at eto pa, matindi. Ito pa isang to. May kumakalat po ngayon sa Facebook, na itong si Marcos ay pinalalaglag na si Tamba. Oh, may binabanggit si Boying. Nako, mamaya natin pag-uusapan yan. Delikado po, delikado. Okay? So, iisa-isahin po natin yan. Ihimayin po natin isa-isa yan. Okay? So, bago tayo magsimula, muli po ang aking paalala. I-like nyo po itong video na ito dahil napaka-importante ng inyong pag-like sa aking mga vlogs dahil nang sa ganon ay mas ikakalat pa ito ni YouTube. Alam naman natin, hawak nila ang mainstream media. Katunayan nga ay binakbakan sila ni Banat Bay, di ba? So napahiya at talaga namang alam natin, bias ang mainstream media. So pag nilalike nyo to, mas kinakalat ni YouTube at makakatulong po tayo sa Team Duterte. Okay, syempre, i-subscribe nyo na rin po yung channel ko. Huwag po kakalimutan na subscribe po kay Coach Oli News PH. Again, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo kay Coach Oli dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito sa pagpapatawag kay BP Sara. Ito na. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson, Atty. Coach Oli, ano ba yung samon-samon na yan? May pinapasamon na o may samon na si BP Sara, ano ba yan? Pagkain ba yan o yan ba yung hinahanda sa Pasko? Matindi. Pero ito po, ibig sabihin po nung samon na yan ay pinapatawag na po si BP Sara na mag-appear sa korte. Ayan. So, yan nga ang po nagiging problema natin, ano? Questionable po ang timing nito, no? Hindi natin alam pagkatapos ng korte ano ba isusunod nila, 'di ba? Isasakay na ba sa jet plane, dadaling na sa Netherlands kasi alam naman natin nasa listahan po si BP Sara matagal na, no? Pero siya ay nasa huli. Sabi nga ni Amy, nasa huli siya ng listahan. Pero ngayon, next in line na po si BP Sara. At sunod-sunod, eto na, kumikilos na. Di ba? Kahit anong sabihin natin, anong nangyayari sa korte, hindi po natin alam. But one thing remains, questionable po ang timing. Hindi lang po isolated case yan. Kasi mamaya may mga ipapakita po ko sa inyo yung mga timing ng atake. Basta ikaw kontra sa Duterte, babakbakan ka. Sabay-sabay na po. Yan yung sinasabi natin kanina lang sa ating vlog dahil umiikot na po ito si BP Sara at nangangampanya na. At hindi maganda ang resulta sa panig ng administrasyon dahil pinagkakaguluhan po si BP Sara at malalantad na talagang sure win ng Duterte. There is no way na pwedeng dayain ito. Kasi kitang-kita po no? Pero ito na. Harassment after harassment after harassment. Ganito na po, medyo hindi po maganda ang ginagawa ng gobyerno. Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan nito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago,
Matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang. Ito medyo okay. Una, matagal na itong naisampa at ngayon lang naisalang. So ibig sabihin, pinapatunayan niya dito na hindi ito wrong timing. Hindi ito ginagamit lang para dito sa pangaharas dahil eleksyon at papalapit na po ang eleksyon. 2 weeks na lang. So, para sa kanila, hindi to wrong timing. Excuse me po. That is wrong timing. No? Isipin mo po, meron ng impeachment. Di ba? Ano ang purpose noong idodoble-doble nyo? Kasi yung sa impeachment, yung di umanong pagbabanta ni BP Sara sa pagpatay doon sa 3 kumag, ay sa 3 itlog, isinampa na sa impeachment. Kasama na po yan sa reklamo sa impeachment. Tapos meron pang kaso ngayon. No, so hindi nila ma-proceed yung impeachment dahil sabi after the 19th Congress saka pa to aayusin, saka pa nila haharapin to. At ito ibig sabihin after the election pa. But ang problema nila ngayon, kailangan nila na maihinto ang pangangampanya ni BP Sara. So, again, kaya dinoble nila. Meron ng impeachment, may kaso pa, tapos ngayon, hindi umuusad ang impeachment, uusad ngayon yung kaso. Bakit? Again, parehas nung ginawa kay Tatay Digong. Alam natin, tama si Robin Padilla na sinabi, kaya pinakidnap ito si Tatay Digong dahil siya po ay siya ang number 1 crowd drawer. Pag nag-ikot po si Tatay Digong sa mga kampanya ng Team Duterte, talagang ubos ang bansang Pilipinas mag-a-attend at talagang mahihirapan po sila dito. Sa kabila po yung sa rally ng Bongbong Marcos, wala po, nilalangaw. So, inawat, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Biglaan nga niyan eh. 'Di ba? Biglang nagkaroon. Ang tagal na pinag-uusapan niyan, hindi umuusad. Ngayon, biglang may ICC. Same thing kay VP Sara. Bigla naman ngayon, pinapatawag ng korte. Again, same para hindi makapagkampanya sa PDP laban. Dahil alam natin ang lakas ng Duterte. So nagkamali sila, pinadala nila si Tatay Dong, akala nila manghihina po ang PDP senators, mag-give up na. Manghihina ang taong bayan. Pero nag-backfire eh. So mali sila ng calculation. Tapos nag-iikot si BP Sara. Siyempre, ang tingin ng taong bayan, PRRD at BP Sara ay iisa dahil Duterte yan. So, kinukuyog ulit si BP Sara. Talagang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Again, na-miscalculate nila. Kaya ito naman, pipigilan si BP Sara. No? So, ang dami talaga nilang medyo mahina talaga ang nagpapayo dito kay Bongbong Marcos. Yung kanyang political advisor, lahat po ng ginagawa niya mali. You know? Kikita nyo, wala di ba? Dapat, kung siya talaga ay ginagawa niya yung dapat, posibleng hindi na maalala ang Hindi na ganun ang pagmamahal ng taong bayan sa mga kalaban ni Bongbong. Kasi sinuportahan na yan Pero mali kinalaban pa niya. 'Di ba? So, ang political advisor nito ang may kasalanan Hindi natin alam, baka mamaya bangag. Bangag yung political advisor ni Marcos. Sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas
ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor. Yan, di ba? So, sa kanya mismo galing. Ako nga medyo nababahala sa lumalabas ngayon dahil si Roque, di ba? Hinaharang. Talagang matindi. Etong si Vice President Sara, dahil mga matitindi ang binibitawan nito, syempre yung support niya, di ba? Ako ay nababahala dahil meron din kasing binitawang matindi si Banat Bay. Actually, lahat naman ng vloggers binibitawan yun. Kaya lang, nabitawan ni Banat Bay sa mainstream media na kung saan ay lumalabas na di umano ay ito ay malakas, ang rich at ito dapat ay hawak ng presidente. Pero lumabas nasabi niya yung fake news ni Bongbong Marcos. So ako hindi na rin ako magugulat. Baka mamaya yung mga kaso ni Banat Bay na mabagal ang usad ay bigla-bigla na lang bumilis. Gaya ng nangyari kay Roque, gaya ng nangyari kay Tatay Digong, gaya ng nangyayari kay BP Sara. Bigla na lang bibilis, biglang ipapatawag, mamaya may warrant of arrest na yan, hindi natin alam. Sabihin ko, Choli, illegal yun, hindi naman dapat may warrant. Hindi tayo pwedeng mag-relax-relax. Remember, yung ginawa nila Torre sa KOJC is illegal. Remember, yung ginawa nila kay Tatay Digong is illegal. Wala yun sa batas. So, hindi tayo pwedeng mag-relax na, ay, hindi nila gagawin yan. Ako, pag may nagsasabi sa akin, alam mo, ganito yan Posible, ito takot ko. Pwede, itong problema natin. Ito ang challenges na sabihin nila, Coach Oli, hindi po pwede yan. Wala sa batas yan. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Wala nang batas-batas nangyayari ngayon. Tatandaan nyo to. Kung ang dating presidente kinidnap, paano pa tayong mga ordinaryong Pilipino? Wala tayong ligtas dito. Pag ikaw pinag-initan at nabwisit sa'yo yung mga yan, kung may kaso ka, ang kaso mo bibilis. Kung kahit na may kaso kang dismiss, bubuhayin, gaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy. Kung wala ka namang kaso, kakasuhan ka. Lahat po ng may pakinabang ang Duterte or Duterte mismo, gaganunin nila. Final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. O yan, next topic po tayo. Ay, no. O, eto pa. Isa pa, sinasabi ko sa inyo, nakatunayan na ang ginagawa kay BP Sara is political harassment. Na ang ginagawa kay Tatay Digong is political harassment. Kung ikaw ay panatiko ni Marcos, o ito pa, bibigyan pa kita ng isang halimbawa. Pag hindi ka pa naman naniwala, tanga ka na lang. Ha? Doon sa mga bashers natin, doon sa mga naniniwala pa kay Marcos, tanga ka na lang. Kung hindi mo pa naiintindihan ito. Another example na panggigipit. Tignan po natin. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So, Ayan. Prime Water naman ang pinag-initan ngayon. So, Villar naman ang pinag-initan ngayon. So, poor service daw at high cost. Ito po lang. Ito masasabi ko sa inyo. Again, hindi po ako kampi sa Villar. Di ba? Ito po ay bahala kayo kung iboboto nyo Villar or hindi. Ako, hindi. Pero, questionable po yung timing ng pagbanat dito kay Villar. Kasi sumama siya at inendorso siya ni BP Sara. Kaya kahit ito si Villar ay hindi natin malaman kung alyansa ba or Maka Duterte ba, ngayon, hinaharas na rin. Diba? Bigla-biglaan. Again, another questionable timing. Huwag niyo sabihin ngayon lang yan. Diba? Nagkataon lang. Same thing na nagkataon lang ba na may pinasok kayong 20 pesos na bigas? Na pagkain naman ng aso?
Same thing na inasa dahil kasagsagan ng ng kampanya, pinadala si Tatay Digong sa ICC. Nagkataon din ba na pinagkakaguluhan na si BP Sara at tayo ay bahagyang 2 linggo na lang ay mag-e-eleksyon na kaya lumabas ang samo ni BP Sara. Ngayon naman, babakbakan naman ang bilyar. 'Di ba? Alam ko maraming galit sa bilyar at marami ring natutuwa sa bilyar. Hindi 'yun ang issue dito. Ang issue dito yung timing nyo. Ayaw nyo lumaban ng patas. Diktador kayo eh. Pag napunta sa kabila, gigipitin ninyo. Kaya alam mo, in a way, ako hindi ko ipopromote na iboto si Amy, pero in a way nakakabuti si Amy. Alam nyo kung bakit? Si Amy lang ang nagsasalita ngayon nang hindi nila magalaw. Of course, Marcos pa rin yan. Marcos pa rin ang apelyido niyan. Kapatid pa rin yan. Kaya medyo may kamandag si Amy. Sana nga lang hindi siya puro salita. Kasi ngayon, pag kumalaban ka sa Marcos, delikado ka. Di ba? Pero ito lang masasabi ko. Real talk po. Dati po ang aming bahay ay ang nagsusupply ng tubig, ito po ay subdivision nila Bilyar. No, prime water. At yung sinasabi nilang poor service at saka medyo mahal, hindi naman siguro. Medyo siguro mahal ng konti. But of course, subdivision yan eh. Poor service, I really don't think so. Kasi kahit nasa second floor ka, pwede mong itodo yung tubig, mabubutas ang bunbunan mo. Okay? Ngayon, hindi ko alam sa ibang projects nila. Baka palpak. Ang kinukwento ko lang sa inyo, yung realidad from my experience. Malakas ang tubig, kahit nasa taas ka, kasi usually sa baba lang ang mataas ang tubig, malakas ang tubig, sa taas wala na. Wala pong water interruption unless may scheduled cleaning. Isa pa yung maganda. Meron silang cleaning talaga. So, regular yan, kaya yung tubig malinis parate. No? So, again, hindi to pinagtatanggol. Ito lang yung talagang nangyari. Hindi, kahit po hindi kami napuputulan ng tubig. Di ba? Hindi po, yung iba sinasabi may El Nino, kinakapos sa tubig. Sa awa ng Diyos, kami naman po hindi namin na-experience lang. Yan. Occasionally before, nung may malalakas ang bagyo, na talagang natumba yung mga puno, etc. etc. But alam naman yan natin. Pero naayos pa rin. Bukod dyan, approve ako sa prime water na sinasabi nila. Etong serbisyo. No? So, well, again, hindi yan ang issue. Ang issue ko dito yung timing. How does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang kay Pangulong Marcos. Binahanga kayo ng binaha, wala kayong nagawa, bilyon pesos pa. Bilyon pa ang nako. Serbisyo, walang puwang. Wow. Anong serbisyong binibigay nyo sa gobyerno? Tinanggalan nyo ang PhilHealth. Wala kayong ginagawang infrastructure. Puro palpak ang ginagawa ninyo. And then here you are, sasabihin mo kay walang puwang. Alam mo, Claire, fake news ka rin. Junior. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang. Karapatan sa sapat na tubig at malinis na tubig. Again, napaliwanag ko na yan. In my experience, sapat po yung tubig na sinusupply nila. Actually, higit pa sa sapat. At malinis po. May regular cleaning pa nga eh. So kung ako tatanungin, in my opinion, Claire Castro, fake news ka.
kundi ito ay dapat na kinakalinga ang Fake news peddler ka. Eh, yan yung ano nila eh, no? Yan yung mga salita nila na binitawan. Siyempre, yan ang susundan nila. Yan ang spin nila eh. pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Hmm. Follow up. Mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan ito. Parang yung mga tanungan, ano? Parang tanim-tanong. No? Bibigyan ko pa kayo ng isang tanim-tanong. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Oh, kita nyo? Ibinalik kay Camille. Isang kandidato. O, di ba? Kayo ba hindi nakakahalata? Itong media, nagiging tanim-tanong kayo, ha? O, di ba? Yun na yung tumbok nun eh, di ba? O, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang motibo nitong alin to, pero medyo kaduda-duda lang yung tanong na. Kinunek kay Camille. Di ba? Ang dami namang bilyar. Di ba? Andyan yung mag-asawang bilyar. Siguro naman sila ang talagang pasimunong ng mga negosyo nila. Hindi naman itong mga anak, no? At syempre, ang tumatakbo, yun ang pinag-iinitan. At siya ang tanong ngayon ng media. At siya ang sasagutin ngayon ni Claire. Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform. Dati, pinopromote ni Marcos. Di ba? Noong prinomote na ni BP Sara na isa to sa plus 2 niya, ngayon, mayroon na siyang kailangan patunayan. Noong si Marcos ang nag-a-announce, parang ang galing-galing nung kanilang mga kandidato, including Camille, including Amy. Ngayon, iba na tono. Ha? Kailangan na niyang patunayan. So, anong ibig sabihin nun? Nagbago ba ng ugali? Nagbago at hindi ba napatunayan ni Camille yung kanyang pinapangakong serbisyo? O dahil nang haharas ang palasyo? Tanong lang po yan. Claire. As a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Next topic po tayo. Ay, nako, ito, pag-usapan naman natin itong Boying. May pasabog. O, sige. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Ano? Remulla na posibleng ikagulat ng publiko ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring kidnapping at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Si Ke at ang kanyang driver ay natagpuang walang buhay sa Rodriguez Rizal, Kamakailan. Ayon kay Remulla, natukoy na ang mga Ito na. May posibleng ikagulat ng publiko. At natukoy na nila kung sino yung mastermind ng kidnapping at pagpatay. Ano na naman kaya itong pasabog ni Boying? Ano na naman kalokohan yung gagawin mo, Boying? O, hulaan tayo, hulaan ha. O, ilagay nyo sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nitong si Boying? Ha? Baka mamaya, bumalik na naman yan. Si Duterte. Si PRRD na naman ang mastermind yan. O hindi natin alam, baka mamaya si Pulong. Ha? O mamaya si Basti. Kasi ikakasurpresa. Teka muna, Boying. Sino ba ang mastermind ng kidnapping sa Pilipinas? Sino ba ang pinakamalaking tao na nakidnap sa Pilipinas? Sige nga, kayo sa mga nanonood. Sa tingin ninyo, sino ang pinakamalaking tao, pinakamalaking pangalan na Pilipinong kinidnap? Kasi na-resolve na daw ni Boying di ba? Sino na naman kaya ang pagbibintangan nito? Ako, hula ko, kung hindi ang Duterte, baka may connection na naman sa Duterte. Ikakagulat daw natin
Sige kayo, pakilagay nyo dyan sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang pinatutukuyan nito si Boying? direktang may kinalaman sa krimen at inaasahang matatapos Ayun si Marbil. Marbil, di ba hindi totoo na mataas ang kriminalidad? Mas safe po ang ating daan. Di ba? Hindi po totoong laganap na ang krimen sa bansa. So yung kidnapping na sinasabi ni Boying at pagpatay na sinasabi ni Boying, fake news. Di ba? Sige, totoo ba? Hindi, ako tanong ko sa iyo, Marbil. Totoo ba na laganap ng kidnapping sa Pilipinas? Ewan ko. Kasi wala naman ako nakikitang nagsasaksakan doon sa lugar namin. Doon kung saan na kung subdivision nakatira, wala naman ako nababalitaang nagsasaksakan. Di ba? So, safe siguro. Kasi ganyan ang di ba? Ni Claire. Paglabas daw niya, walang nagsasaksakan. O so, hindi, ibig sabihin yan, may safe ang lugar. Kasi paglabas niya, walang saksakan. Di ba? Okay. Ganon din sa aming lugar. Walang saksakan doon. Pero Claire, pero Marbil, dalawa kayong fake news in my opinion. Hindi porket walang nagsasaksakan sa harap ninyo. Safe ng Pilipinas. Naiba kayo? Anong klase kang pulis kung wala kang intel? Hindi mo alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Anong klase kang USEC kung hindi mo alam ang katunayang kalalagayan ng ating bansa? Abay, lutang kayo. Wala kayong alam. Lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Sayang ang binabayad ng gobyerno sa inyo. Kung ang intel lang nyo, pagtapak nyo sa labas ng bahay nyo, ay walang nagsasaksakan, safe na, ay bobo kayo. Opinion ko yun, bobo kayo. Sasabihin ko sa inyo yan, bobo kayong dalawa. Diba? Sasabihin nyo, safe ang daan. Pambira. ang investigasyon ng DOJ, National Prosecution Service, 25 araw mula ngayon. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin ha. Tila pinagpapalit na ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Pinagpapalit na po ng apelyido ni Amy si Bongbong Marcos. Okay, sige, ito pag-usapan natin. Aminado si Senator Amy Marcos na nahihirapan siya sa Ito, para doon sa mga panatiko ni Amy, Marcos pa rin siya. Nagpapaalala lang tayo, huwag makakalimot, Marcos pa rin si Amy. Excuse me po. kanyang kampanya dahil sa dala niyang apelyido. Hindi lingid sa publiko ang pagiging malapit niya kay Vice President Sara Duterte na pangunahing oposisyon ng kapatid niyang si Ito, ang pinapakita dito ni Amy at ang pinapaliwanag ng kanilang ay talaga namang malapit siya, itong si Amy, malapit naman talaga kay Sara. Pero kahit malapit siya kay BP Sara, nahihirapan pa rin siya sa pangangampanya at nahihirapan siyang paniwalaan ng taong bayan dahil doon sa apelyido niya. Alam mo, Amy, may punto ka. Sa isang banda, talagang may tama yung kapatid mo ay isang diktador. Kapatid mo ay isang sinasabing bangag at takot magpa-drug test. Kapatid mo, yung walang ginawa ng 3 taon, walang infrastructure at mastermind, di umano sa pagkidnap kay Tatay Digo. May punto ka doon. Nahihirapan ka dahil doon. Pero alam mo, kasalanan mo rin, Amy. Ha? Kasalanan mo rin. Bakit? Puro ka kasi daldal. Ang gusto nang makita ng tao sa'yo, aksyon. Idemanda mo si Torre. Total, sinasabi mo, kasalanan nila. Idemanda mo si Boying. Total, sabi mo, may kasalanan sila.
Manawagan ka ng drug test sa kapatid mo. Kung talagang Duterte ka at sinabi ni Tatay Digong na gumagamit siyang kapatid mo, manawagan ka ng drug test. Kung sa tingin mo, mahal mo ang taong bayan, of course, naiintindihan kita, kapatid mo yun. Pero being a senator, hindi ka kapatid. Ikaw ay empleyado ng bayan. You are expected to perform. You are not expected to be a sister. Ilabas mo yung inyong pagkakamag-anak, inyong pagkakapatid, para ituring ka ng tao na isang senador. Kasi tinuturing ka nilang kapatid dahil yung actions mo ay galaw kapatid. Isinisi mo ng lahat doon sa pagkidnap kay Tatay Digong. Pero hindi mo diniin yung kapatid mo. Lahat na lang sinabi mo sa kanila. Yung kapatid mo wala kang sinasabi. Sinabi ni Tatay Digong, bangag yung kapatid mo. Wala kang salita. Tapos sasabihin mo, Duterte ka. Kasi ang nakikita ng taong bayan, kapatid ka. Dahil yun ang pinapakita mo, kapatid, hindi ka senador. Tama or tama-tama? Kaya, kung gusto mo paniwalaan ka ng taong bayan, ang gusto ng taong bayan, aksyon, hindi dada. Antayin natin. Pero huwag kang mangangako na gagawin mo after the election. If you want the support ng mga Duterte, gawin mo before the election. Antayin natin. Pero kung walang dumating, you are all talk. Lip service. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan ay biniro ni BP Sara ang senadora at sinabing magpalit na lang ito ng apelyido para makaiwas sa issue. Gayunman, sinabi ni Senator Amy na hindi niya ito kailangan. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Yun, parang yun ang pagpapasaring. Ito, medyo pasaring ito, kaya lang hindi pa rin diretso. No? Dahil sinabi nga ni BP Sara, magpalit na siya ng apelyido para hindi siya tinatamaan. Oh, pero sa kanya, tapat daw siya sa tungkulin. Ano eksaktong sinabi niya? Tapat siya sa tungkulin. Ulitin natin. Magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Tapat siya sa turing ng aking ama. Ibig sabihin si Bongbong hindi tapat. Isa pa yan. We are calling you, Amy, to be a senator, not to be a sister. Alam mong mali ang ginagawa na ng kapatid mo sa pamamalakad dito sa gobyerno. Siya man or yung mga nakapaligid sa kanya, for discussion purposes, let's assume walang kasalanan si Bongbong. Kunwari lang, walang kasalanan si Bongbong, kasalanan lahat ng nakapaligid sa kanya. But still, being the president, wala na siyang karapatang maupo dyan. Dapat you call for his resignation. Kasi kahit inosente siya, pero nawalan siya ng control diyan sa mga nakapaligid sa kanya, kaya sumasama ang kalagayan ng Pilipinas, then we have leadership vacuum. Wala tayong totoong leader. Kanya-kanya po tayo. Malaking problema yun, Amy. Kaya dapat, gumagalaw ka din. Yung ginagawa mo, na mas sinisisi mo lahat ng nakapaligid except si Marcos, that is not an excuse, Amy. Uulitin ko, Amy, be a senator, not a sister. Ay, nako. Ayan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Muli po tayo magpapaalala lang. Dahil nasa last part na po tayo ng kampanya. And
ipagpatuloy po natin. Ako ay may nabalitaan po, no? Galing from a reliable person. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi na ito reliable tong person na ito. Nakasama ko na tong matagal. Nakasama ko to sa bakbakan. Reliable ang apelyido nito, matalino. And sa Luzon, ay sa Visayas at Mindanao, panalo na po ang Duterte. Ang medyo swing votes na lang po sa atin ay Luzon. No? Ngayon, may nagsabi sa akin, may nagtanong at sabi niya, Coach Oli, lamang tayo sa Visayas at Mindanao. Hindi ba enough na yon para manalo tayo sa eleksyon itong Duterte? Kahit makuha pa nila ang Luzon. I don't agree. Yes, makuha natin ang Visayas at Mindanao, panalo na tayo. But still, hindi tayo pwedeng pakampante. This is not the time to relax. Diba? Trabahuhin natin to for the next 2 weeks. Kasi yung mangyayari ngayong 2 weeks, pag sumablay tayo dito, pagbabayaran na naman ng 3 taon. Kahit hindi po natin kasalanan. Napaka-importante po na hindi lang po tayo manalo. Kasi i-expect nyo na dadayain tayo. Kasi yan po ang tanong ng marami. Coach Oli, nararamdaman namin dadayain kami, yung online voting, etc. etc. Hindi naman dapat online voting, ganyan ang ginagawa nila, etc. etc. Given na po yan. No? Very, very possible. In my opinion, dadayain tayo. Kaya lang, hindi tayo pwedeng mag-give up. Kailangan active tayo. Hindi tayo pwedeng passive. So, hindi pwedeng atin lang ang Visayas at Mindanao. Sa katunayan, medyo landslide daw ang Visayas, Mindanao. But, hindi tayo pwedeng mag-relax. Kasi ang pinakasolusyon natin against daya ay tambakan. Okay? Hindi pwedeng, kailangan kuhanin pa rin natin ang Luzon. Kahit kalahati lang ng Luzon makuha natin, sure win tayo. Even 1/3, 1/4. Pero wag nating isipin yung ganun eh. Kailangan kuhanin natin. Ikampanya natin. Yung swing votes, meron na kasi talaga silang panatiko eh. No? Wala na tayong magagawa dyan. Mga mangilan-ngilan na lang naman yan. Kakaunti na lang yan. But very important yung swing votes. Kailangan kuhanin natin. Yung mga undecided pa. Yan yung mga nasa Luzon. Yan ang kuhanin natin. Visayas, Mindanao, wala na pong problema yan. Luzon na lang. No? At ang protection natin ay tambakan. Sabi nga nila, even si Tatay Digong dinaya. Diba? Kaya lang nanalo kasi malayo ang agwat. Tambak. Ganon din ang sinabi nila dito kay Bongbong. Si Bongbong daw totoong panalo because of Duterte, because of BP Sara. Pero hindi daw, di umano. Yan ang totoong numero. Hindi raw 31 million yan. Totoong panalo si Bongbong. Pero hindi daw 31 million. Idinikit daw to a respectable level para hindi naman siya masyadong kawawa kay BP Sara. Dahil siyempre kung 32 million si BP Sara at malayo si Marcos, yung respeto ng tao wala doon. So medyo dinikit. Okay? Hindi lang pinahalata na tinalo pa. Kasi kita naman ng taong bayan, even doon sa rally, sinasabi ng Uniteam, mas marami ang naka-green kaysa nakapula. Mas marami ang supporter ni BP Sara kaysa kay Bongbong. Sa katunayan, pagkatapos daw, pagka nauna pong magsalita si BP Sara, nauubos na yung tao. Talagang si BP Sara ang gusto ng taong bayan. So, hindi nila pwedeng ungusan. Kailangan idikit lang para hindi halata.
So magtulong-tulong po tayo, ikampanya natin. Lalong-lalo na kung meron tayong mga kabag-anak sa Luzon, focus tayo dyan. No? But of course, it's solid natin. Bagamat atin ang Mindanao at Visayas, i-solid na rin natin. Okay? Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan, mag-subscribe po sa channel ko, Coach Oli News PH. God bless everyone.